Isang informant ang nagpaputok ng impormasyon sa Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crime Unit of PNP CIDG ATCU tungkol sa isang grupo sa Pasig City na sangkot di umano sa pagbebenta ng mga iligal na armas. Sino po ang nag-report sa inyo? Paano nyo na-discover itong pangyayari? Yung nagbigay sa amin ng report ay isang concerned citizen na so happy nakabili rin siya ng firearms sa mga suspects. Paano nyo ginawa yung surveillance? Nung pumunta yung informant dito, yung mismo nakabili sa kanila, pinakita niya yung item na nabili niya, yung exchange of messages nila between the suspects. Agad pinlano ang isang entrapment operation, umorder ng mga barilang asset ng PNP. Pwede raw makabili kahit walang mga dalang papeles. Paano nyo ngayon ginawa itong surveillance, sir? Ang report ni concerned citizen is pag nakapag-establish ka na ng magandang communication sa grupo nila, Opo. yung pagbili ng baril ay parang bumili ka na lang ng candy or coffee. After a few hours, aba, ready to meet up na raw ang mga gun seller real quick, ha? Tapos may get yung sa sisig, ayusin nyo yung pag-sis ng item, lalo yung mga barrel. Tama dapat yung ating pagkuha ng serial numbers ng bawat barrel na isisis natin. Agad na nagtungo ang mga operatiba sa itinakdang lugar ng subject at ng asset. Ilang sandali pa, dumating na ang subject ang kasang isang babae. Ayun yung subject ko, may angkas sa babae. Ayun o, yung nakapula. Kasama rito nakatricycle. Dadalhin daw pala ang team sa isa pang lugar kung saan pipikapin ang mga in-order na armas. Maya-maya pa, nakarating ang team sa isang eskinita at dito na bumaba ang asset. Sa pamamagitan ng kuha ng dashcam ng PNP CIDG na dokumento ang mismong transaksyon hanggang sa hulihin ng mga alagad ng batas ang mga suspect na di umano'y mga gun runner. Dito po unang masusulyapan at makukunan ng dashcam ang mga suspect. Narito po ang mga suspect. Ang babaeng nakakulay pula na may dalang payong at ang lalaking ito na nakakulay itim. Maya-maya pa, papasok na po sa frame ng video ang police asset. Ang lalaking ito na nakakulay pula. Dito po gaganapin ang mismong transaksyon, ang bayaran kapalit ng mga baril. Ilang saglit pa, iniabot na sa asset ang isang bag. Wow! Parang candy lang! Sa dashcam ng mga operatiba, maririnig ang usapan nila. Inspectionin mo na. 9mm, ito yung 38. Ganyan siya kabait sa akin. Kita mo? Isang grupo sa Pasig City nagbebenta umano ng iba't ibang kalibre ng baril at armas. Tiniktikan sila ng CIDG ATCU. Kumagat naman kaya sila sa pain ng mga otoridad. Isang grupo ang nagbebenta umano ng mga matataas na kalibre ng baril at armas sa Pasig City. At nang makumpirma ng mga pulis ang impormasyon, nito lamang August 8, 2023, as fast as a bullet, ikinasa ng mga operatiba kasama ang resibo ang isang entrapment operation. Ang mga produkto, aba, nakalagay lang sa bag at sako, delikado yan. At nang buksan na ang mga in-order, confirmed, iba't ibang kalibre ng baril ang kanilang ibinebenta. Inspectionin mo na. 9mm, ito yung 38. Ganyan siya kabait sa akin. Kita mo? Alam mo lang muna kayo, standby lang muna kayo. Pero kulang pala ang in-order. Binigay na yung gamit, pero wala pa yung shotgun. Dito na yung yung 38. Yung 9mm. Isa lang pala yung 9mm eh. Isa na namang lalaki ang lumabas at aba, the bigger, the better ang peg. May dalang red sack. Ano to? Bigas? Ito na pakarga na. Hulihin na natin. Sir, pwesto na tayo. Nang magkabayaran na ang asset at ang subject, hudyat na para sumalakay ang mga operatiba. Huwag ka baba ah. Pulis ka na ha. O, huwag kang bubunot. Ang mga dating himas baril, soon to be himas rehas na. Naaresto namin kayo sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Regulation Act o RA 10590. Okay? So ay may karapatang manahimik kung magsawalang ito. Ano naman ang iyong sasabihin ay maaaring gumilin pabor o laban sa isang matutunan. Pero sa kalagitnaan ng operasyon, aba si Madam nahilo. Oh no! Aba ate, wala pa tayo sa exciting part. Chill ka muna. Borge, kaya mo may tubig tayo.
Nang halukati ng laman ng sako at mga bag, bumungad sa mga pulis ang makahaba at maikling kalibre ng baril. Nakumpiska sa kanila ang ilang piraso ng caliber 38, isang piraso ng caliber 9mm at shotgun pasabog! Agad dinala ang mga baril at mga suspect sa opisina ng CIDG ATCU. Sa panayam ko sa Hepe, may shocking revelation pa ang mga pulis. Ilan ang nahuli at sino-sino po ito? 3 yung nahuli namin, sir, 2 lalaki at isang babae. Apo. Yung isa is a current security agency employee. Apo. Yung 2, former security agency employee. Ang mga baril posibleng galing daw sa security agency. Based sa investigation, sir, yung mga firearms nang galing sa mga security agencies na nagsara. Opo. So, yan yung nakikita naming source. Paano kayo nakapag-conclude ng ganoon? Meron ba kayong, ano ba yan, nakarehistro yung mga, yung kumbaga sa kotse, yung body number ng baril? Ganun ho ba? Number 1, based sa information na ibinigay ng mga suspect, upon their arrest and in the course of investigation, they voluntarily confided to us na doon galing yung baril. Second, yung exchange of conversation between the informant, yung pusher buyer, and the suspects. Third, yung inquiry namin with the Firearms and Explosives Office, wherein some of the firearms ay nakarehistro sa security agency. Kinilala ang mga suspect na sina Arnold Dacot, Marcelino Cornelio at Juliet Lumbao. Matapos ang Japet operation, nakapanayam ng resibo ang mga nahuli, mariin nilang itinanggi ang mga paratang. Kayong tatlo, sir, magkakilala ba kayo? Hindi po. Kayo pong tatlo, ma'am, ano pong magkakakilala lang po ba kayo? Ano pong relasyon po ninyo? Magkakilala. Oh, ang gulo! Magkakilala o hindi? Ano ba talaga, kuya? Ate? Hindi ko po alam. Napag ano lang ako nito na magdala ng ano kasi may bayad siya. Pero wala akong idea na gano'n ang mangyayari. Sa halagang 500. Sir, kayo ay middleman ba? Tama ba ang term ko? Parang ninegosyate ko lang silang dalawa. Pinagtagpo ko lang sila. Hindi ko naman pag-aari yun. Gano'n na po kayo matagal po ito? Ngayon lang po, ma'am. Ngayon lang daw, pero sabi ng PNP na una nang nakabili sa kanila ang isang asset. Ano ba talaga, kuya? Alam ko naman yun gano'n. Kaya lang medyo nangailangan yung isang nagkakilala ko. Kilala ko rin yung may-ari. Kaya pinagtagpo ko sila. Hindi ko naman alam na ganito yun. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Dagdag pa ng PNP, mahalaga ang ginawa nilang operasyon, lalo na't posibleng magamit daw ang mga ganitong iligal na armas sa papalapit na eleksyon. Nakakumpiska kayo ng mga loose firearm. Ganong kahalagahan ito? Napakahalaga siya kasi kung hindi natin nahuli yung 3 na yon at hindi natin na-dismantle yung activities natin, most likely, yung mga firearms na yun mapunta yun sa mga different individuals na hindi authorized ng humawak ng baril. There is a great possibility na itong firearms na ito magamit during elections. Iniimbestigan din kung may kinalaman ng security agency kung saan nagtatrabaho ang mga suspect. Sa kasalukuyan, nakapag-bail na ang 2 sa 3 suspect. Of the 3 suspects, 2 yung nakapag-bail. Yung isa, malaki yung nirecommend ng in-impose ni court na bail kasi siya yung principal, Aha. while the 2 others were accessories. Ipapatunayan magkasala, ano bang posibleng parusa nito? Ano lang, ayon sa RPC? Sir, the law says, yung mga suspect, after trial and convicted sila by the court, may punishment na nagre-range from 6 years to 12 years.